Dami na naman nung nagme-message sa akin na mga nakatourist dito. Hindi ko alam, minsan iniisip ko, hindi ba sila muna nagre-research bago sila pumunta dito? Basta nakita lang ata nila na tourist into working permit, banat na kagad. Nagkalat na naman sa Facebook at saka sa TikTok at saka sa YouTube yung mga nagsasabi na hirap sila makahanap ng trabaho, pero patuloy pa rin yung mga dumarating dito para mag-tourist. Wala namang problema kung talagang yung iba parang nagta-trial and error at talagang may sapat na pera. Kaya lang yung iba talagang sabi nila ang laki daw ng mga gastos nila, pero wala daw silang makuha ng trabaho. Yung iba naman sinasabi nagagalit na daw yung pamilya nila kasi akala pagdating dito makakahanap kaagad ng trabaho. Yung iba naman dumating dito hindi alam ang gagawin, tawag ng tawag sa akin, message ng message, nagpapatulong. Kaya ilang beses ko nang sinabi, paulit-ulit na ako na para na ako sirang plaka minsan, na sabi ko nga pag-isipang munang mabuti bago mag-tourist. Minsan hindi ko na rin maunawaan yung ibang mga kababayan natin na dumarating dito na hindi muna nag-research kung ano yung possible na dadatnan nila pag sila ay tourist visa, na akala nila ganun kadali lang makakahanap ng trabaho. Wala man lang research. Pagdating nila dito akala nila basta pupulutin na lang yung trabaho. Nabasa lang kasi nila nakalagay, LMIA, tourist visa pwede nang i-convert sa working permit. Pero ang tanong, gaano ba kahirap maghanap ng working permit? Araw-araw na lang po may nare-receive ako. Sir, tourist ako. Sir, visitors visa ako. Sir, nandito ako sa Ontario. Sir, nandito ako sa Saskatchewan. Sir, nandito ako sa Montreal. Sir, kung saang province na ng Canada. Mga nakapunta dito as tourist, and then ang gagawin nila, susugal daw sila kahit na from other province pupunta daw sila dito para magtrabaho, kahit na farm, kahit na anong trabaho daw, makapasok lamang ng trabaho. Ilang buwan na daw sila, wala daw silang makuha ng trabaho. Tapos pauwi na daw sila, sayang lang daw yung nagastos nila. Sabi ko nga, hindi nyo po ba muna pinag-isipan? May mga kamag-anak daw sila dito pinuntahan, wala naman din daw maitulong. Or daw natulungan daw sila sa accommodation, pero hindi daw sila natulungang makahanap ng trabaho. Meron din namang mga nangyari pagdating dito, sila pa yung gumagastos doon sa kamag-anak na dinatnan nila dito. Yan po yung mga nanggagaling doon sa mga nagme-message sa akin at dumadaing nang nagpapatulong na makahanap ng trabaho. Sabi pa nga nung iba, pagdating nga daw nila dito, akala daw nila madali lang silang makakapaghanap ng trabaho. Akala daw nila basta na lang magpapasa matatanggap na. Ay hindi po ganun kadali. Yung isa nga pong nag-message sa akin na sabi, nagagalit na daw yung pamilya niya sa Pilipinas kasi ang laki na daw nung nagagastos niya dito, pinadadalan daw siya ng pera ng pamilya niya. Wala pa rin naman daw nangyayari. Hey. Alam nyo mga kabayan, bago yung employer kumuha ng mga tourists na i-issuehan pa nila ng LMIA, uunahin po ng mga yan yung mga naka-open work permit kasi walang kahasel-hasel. Pwede na mag-start anytime at pwede na magtrabaho. Base po sa mga nakikita ko everyday sa iba't ibang group, iba't ibang Pinoy group dito, Pinoy Canada, British Columbia, Filipino aspirant in Canada, at iba't iba pang Filipino group dito sa Canada na mga provinces. Napakarami po ng mga
kababayan natin na ultimo mismo naka-open work permit naghahanap po ng trabaho. Ano po yung mga naka-open work permit na yon na naghahanap ng trabaho? Unang-una, mga asawa ng mga student na dumarating dito. Nag-student sila para yung asawa nila ay open work permit. Ano po? Kung natatandaan nyo yung isang interview ko dun sa student na yung asawa niya, buti madaling naipasok kasi may backer, kasi may nagpasok. Kaya malaking tulong din po talaga yung may kakilala kayo na magpapasok. But yun po ay open work permit. Kayo po, yung mga dumarating dito, maghahanap ng LMIA. Sa totoo lang po, itong farm namin, araw-araw halos may pumupunta, nag-a-apply, nagtatanong kung may LMIA. Opo, nag-o-offer kami ng LMIA, nag-o-offer yung boss namin ng LMIA. Kaya nga lang po, walang bakante. Paano po kayo o-opera ng LMIA kung walang bakante? Saan po kayo ilalagay? Kung kayo po ba ang employer, mag-hire po ba kayo ng sobra-sobrang tao na wala namang paglalagyan? Ang totoo po niyan, sobra pa po kami dito ng 2 tao. Bakit po? Gumawa si boss ng 2 sobra na Meksikano para kung sakaling may aalis ay may pamalit. Sino po yung iniisip niyang aalis? Ang iniisip po niyang aalis, ako at yung kasama kong isa na lumipat dito na nakalipas na 1 year ago ang nakalipas. Kasi nga po, marami ditong dumating na Pilipino. Marami ng Pilipino ang dumating dito sa farm na to na pagkakuha nila ng working permit nila, pagkakuha ng working permit nila, umalis, naghanap na ng ibang trabaho. So daladala nila yung working permit dito sa farm na to, and then lumipat ng ibang province at naghanap sila ng trabaho nila na talagang gusto nila. Kasi nangyayari dyan, gawain na dito ng mga Pilipino na na kapag nakuha nila yung working permit, lalayas, then maghahanap ng ibang trabaho. Kasi po, ang kalimitan po sa isang working permit is 2 years. Ngayon, yung 2 years na working permit na yon, you can stay here in Canada as long as yung working permit is valid. And then kapag nakuha na nila yon, gagamitin nila yon para magkaroon sila ng status dito at makapag-stay dito sa Canada habang naghahanap sila ng panibagong trabaho na talagang gusto nila. So anong nangyayari, nagagamit lang itong farm para magkaroon sila ng status at working permit. Hindi lang po ito yung nangyayari dito. Kahit po dun sa iba't ibang mga trabaho, iba't ibang farm, marami na pong nabalitaan. At hindi lang nabalitaan, mismong kakilala ko na ganun lang ang ginagawa. Kaya yung employer nadadala. Instead na ang mangyari mag-hire pa ng Pilipino, nadadala na. Kaya ang ginawa ni boss, gumuha siya ng Meksikano na kung just in case may aalis dito, may kapalit po. Ngayon hindi naman niya kami nakitaan na kami hindi tatagal. Ayun, tumagal po kami dito. Anong nangyari? Nauna pa nga yung Meksikano na umalis kasi yung 2 kinuhang reserba na Meksikano, yung isa umalis na, yung isa may reserba pa kaming isa. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ako'y may natutunugan, pero hindi pa po tayo ganun kasigurado na parang may aalis. Pero yung mga nagme-message po na, sir, pwede ko bang makuha yung email? Na, sir, pwede po bang magpasa diyan? Dineretso ko na nga po kayo nung nakaraang mga vlog ko. Sabi ko po sa inyo, araw-araw po dito halos may napunta. Iba't ibang lahi, hindi lang po Pilipino. May mga napunta po dito na mga Indiano, may Meksikano, marami po iba't ibang lahi nagpapasa ng resume. Didiretsuin ko na po kayo kasi nung nakaraan pinaligoy-ligoy ko pa kayo Hindi, kasi ayoko masaktan yung damdamin ninyo na pumunta kayo dito at doon lang pala napunta yung resume ninyo. Alam niyo po yung mga nagpasa na pumunta dito, yung resume niyo kung saan napunta? Sa basurahan po. Kasi nga po hindi nagki-keep yung employer namin ng resume. Sabi ko na po yan ilang beses na hindi nagki-keep yung amo namin. Kaya kung pupunta kayo dito sa farm na to at magpapasa kayo ng resume, entertainin naman kayo ng boss. Kaya lang yung resume nyo after nyong umalis, ayun na, sa basurahan kita po namin. Nasa basurahan na, itatapon na. Ngayon, kung mag-i-email naman po kayo, nung minsan nabanggit ko na rin, nagpunta ako doon sa computer, ayan po yung computer sa harap namin. Kami lang po ang makakabasa niyan. It's useless. Even Facebook hindi nagamit yung amo namin. So masasayang lang po yung application ninyo. Paano sir nakakapag-hire dyan sa work nyo? Alam ko yun ang itatanong ninyo. Nabanggit ko na rin po ito ilang beses na. Yan po kasi ang problema doon sa ibang tao na instead na magsaliksik, mag-research sila,
Kasi kung ako po nasa sitwasyon ninyo, alam ko isipin ng iba, ay, for views, hindi po. Kung nasa sitwasyon ninyo, ang gagawin ko po dyan, napanood ko tong video ni Sir Purge, baka may iba pang related. Isa-search ko po yung ibang videos, baka may makakatulong. Ay, ang problema, pag nakapanood ng isang videos, itatanong na lahat dun. Instead na, ay, tingnan ko, baka may nagawa na siyang videos regarding with that. Hindi lang po sa isang vlogger, kahit sino pong vlogger na may nagustuhan kayong video, i-check nyo po, baka nagawa na niya yung topic. Eh, ang problema po kasi, ang gusto ng iba, isusubo lahat. Kahit marami pong ganito talaga, gusto isusubo lahat. Sa isang tanungan, gusto sasagutin lahat. Eh, hindi po ata nila alam, karamihan po ng ginawa kong videos ay para po masagot yung mga tanong ninyo, kasi hindi ko na nga po kayang makipag one-on-one. Unlike before, na gumagawa pa ako ng one-on-one, na nakikipagtawagan pa ako, nakikipag-chat pa ako. Eh, ang problema po kasi yung iba, ano po, sa totoo lang, meron pong iba walang pakundangan. Akala po ata nila yung buhay sa Pinas at buhay dito ay parehas lang. Akala po nila ay yung oras namin dito ay libre lagi, ay may trabaho po ako. Tapos pag day off ko po, may mga ginagawa din po ako, naglalaban, nagluluto, lumalabas, nag-grocery. Minsan pag nasa trabaho, tatawag, may itatanong. Makakaalala lang ulit pag may itatanong, makakaalala lang ulit pag may itatanong. Yung mga ganun po ba? Sa totoo lang po, ayoko nang pong magbanggit ng ganito, pero hindi man po sa hindi na, wag niyo pong mamasamain, pero ang dami ko na pong natulungan diyan. Sinasamahan ko dumarating dito, pinaghahanap ko ng walk-in na farm during times na madami pa akong free time, kasi 2 shift pa lang kami. And then after kong masamahan, hindi na magpaparamdam. Pag may tanong ulit, magpaparamdam. Hindi na ulit magpaparamdam yun pag nasagot ko na. Hindi na, halos in short, nagpaparamdam lang pag may kailangan. Wala pong problema, kasi willing naman po talaga akong tumulong eh. Kaya lang yung iba po abusado, sa totoo lang po. Tatawag, oras ng tulog ka, hindi na alam yung, akala po ata nila, nasa Pinas pa rin tayo, na lamang yung kwentuhan, lamang yung bakante, na ay dito po sa Canada, trabaho dito. Mahalaga ang bawat oras dito, binabayaran po ang bawat oras dito. Kaya kahit sino pong tao, sino pong makausap nyo dito, na yung iba, ay hindi po yan maglalaan ng pring oras. Kasi instead na ilaan nila yung pring oras nila, ipag part-time na lang po nila, kasi kikita pa sila kaysa makipagkwentuhan ka sa kung sino-sino. Ngayon, kaya ko po ginagawa to, kasi naranasan ko po makatulong doon sa iba na nakarating dito. At kita ko po at ramdam ko po yung pasasalamat nila. Talagang masarap sa puso. Kaya ko po ginagawa itong lahat ng ito. Dahil gusto kong makatulong. Kaya lang talaga may mga ibang kababayan natin na abusado, na hindi alam yung limitasyon na tinatawag. Ngayon, yung mga pumupunta ditong tourist, balikan natin yung mga tourist, na ang daming nagme-message sa akin. Everyday may mga nagme-message sa akin, "Sir, tourist ako dito, tourist ako dyan, tourist ako dito sa ganitong province, kung saan province. Sir, nandito kami sa Vancouver, nandito kami sa Surrey, nandito kami sa Langley. Sir, puntahan ka namin dyan." Ilang beses ko na po nabanggit, hindi na nga po ako makakasama ngayon kasi 3 shift na kami. Instead po na, samahan ko kayo, mag-walk-in do sa farm, at isa-isa yung mga farm, kagaya ng ginagawa ko dati, na may mga sinamahan ako, hindi ko na po yun magagawa ngayon. Kasi after work, ipapahinga ko na, ikakain ko, idlip lang ng konti, pasok na naman po. So kung sasamahan ko po kayo, after that, diretso na po uli ako sa kasunod kong work. Kasi ilang shift na po kami dito, 3 shift na. So hindi ko na po kayo magagawang samahan. Unless ibalik uli kami sa 2 shift, kasi sabi dito sa amin, parang 6 months trial lang daw itong 3 shift, and then ibabalik na uli kami sa 2 shift. Yun, baka po pa, masamahan ko uli kayo. Kaya lang, nag-i-study pa nga po ako. So, I don't have enough time para po matulungan yung mga nagpapatulong. Ngayon, ang masasabi ko lang po sa inyo ay mabigyan kayo ng advice. Ang maitutulong ko lang po sa inyo, maibigyan kayo ng advice na huwag kayong magpadalos-dalos. Ang dami po kasi dito nagme-message sa akin na sinasabi nila, "Next year, sir, nadyan na kami, magtuturist kami. Next month, sir, nadyan na kami, magtuturist kami." Ang dami po. Akala pa po ata nila ay napakadaling makahanap ng trabaho. Ngayon naman, ang daming, habang nagme-message sila, napaparating sila, ay sa kasalukuyan, ang dami pong nagme-message sa akin na nandito na walang mahanap na trabaho. Na mga nakaturis, ngayon, sila na mismo yung nagsasabi na may mga kamag-anak silang din at nandito pero hindi sila matulungan. Kasi nga, yung mga kamag-anak nila dito ay busy din pala. Ngayon lang nila na-realize. Kaya ito po, payo ko doon sa mga dumarating dito. Alamin nyo po yung mga kamag-anak nyong tutuluyan dito. Kung kayo po ba pwedeng masamahan, mag-walk-in, kung pwede po ba kayong mahanapan or maipagtanong-tanong na may mag-o-offer ng LMIA, kasi hindi po biro yan. Pag dumating po kayo dito, kaya nyo po ba, ito po muna yung mga dapat nyong isipin. Pag darating po ba kayo dito sa Canada, kaya nyo po ba ng ilang buwan na wala kayong trabaho?
may magsusustento po ba dun sa pamilya ninyo habang kayo ay walang trabaho? Ngayon, kung kaya nyo po ng 6 na buwan na nandito kayo at wala kayong trabaho, wala kayong naipapadala sa pamilya ninyo at nasusustentuhan nyo yung sarili nyo yan habang kayo na dito, then go. Sige, trial and error. Sumugal kayo. Maghanap kayo ng trabaho. Pero yung mga dumarating po dito na nagme-message sa akin, dumadaing, ang laki na daw ng gastos nila, yung pamilya daw nila sa Pinas, dumadaing, wala daw, dito pa daw sila makapagpadala. Ay, akala po ata nila pagdating nila dito bilang tourist, ganong-ganong kadali. Anong gagawin nyo po? Magpa-part-time po kayo. Marami po diyan ang mga nag-part-time, pero may mga ilan po kung mga nakarating sa akin na nag-part-time sila, mga may isinave na mga kung ano-ano na nag-upload pa ng picture sa Facebook, hindi pa naman lumalabas yung working permit. Ayun po ang nangyari, napahamak po. Oh, ito si Herbert, yung kasama ko. Hi. Oh, yung mga kamag-anak mo, Brad, kaya mong maipasok dito kung magtuturist? Hindi, Brad. Oh. Ibig sabihin, kaya hindi mo sila ini-encourage na mag-tourist din kasi hindi ganun kadali, di ba? Hindi ganun kadali na, ikaw, andito yung bayaw ko, andito ko yung kapatid ko. Ay, Pasok ko dito. base sa karanasan mo, madali bang makahanap yung tourist? Mahirap, Brad. Mahirap din, di ba? Hindi din. Imagine mo, every tao, every kapatid, kinukuha yung kapatid. Oh, halos yung mga kapatid nila, pinagtuturist nila dito. Nagtutur nila kasi yung chance nga na makahanap ng trabaho. Tsaka hindi lang naman Pilipino yung nagtuturist dito eh. Marami din mga Indian. Di ba nung minsan may nagpunta pa dito mga Indiano, may Meksikano pa. Naghahanap ng trabaho dito sa amin. Tapos akala nila ma-hire lang sila. Ay tinanong ko nga si Herbert, sabi ko sa kanya, saan ba napupunta yung mga resume na pinapasa kay amo? Wala ba yung dating tinatapon lang. Sabi ko nga sa inyo, tinatapon lang. Kapag kailangan ng tao dito, ang tatanungin yon, unang-una, yan si Herbert. Yan, si Herbert ang unang tatanungin yan. Kung may hiring dito, magtatanong muna yun sa tao kung may kailangan na worker. Hindi yun para para mag-save ng mga resume ninyo. Hindi po kasi ganun kadali. Si Herbert, yung bayaw niya nung pumunta dito. Sampo yung pinuntahan naming farm. Walang resume, puro salita lang. Wala nang resume yung pinuntahan ninyo. Puro salita lang. Puro salita lang, nakipag-usap ka lang. Hindi nila kailangan resume mo. Basta nakipag-usap ka lang kung ma-hiring sila and kailangan then nilang tao, ganun. ganun. Na-hire na, walang resume. Kinausap mo yung mismong mga may-ari ng mga farm. May-ari. Sa 10 farm na pinuntahan ninyo, May isa, wala kaming binigay na resume. May isa wala kaming binigay na resume. And then pinalad naman, may nag-offer na mag-i-issue ng LMIA. May umalis. May umalis. Talagang kailangan talaga tiyaga paghahanap. Hindi yung parang, kasi yung iba, pupunta dito, walang idea sa pag-walk-in. Yung ginagawa lang nung iba, apply online. Tapos yung iba, akala, yung kamag-anak masasamahan, ay hindi alam. Yung kamag-anak dito, ay nagbabayad ng bills, kailangan din pumasok. Kailangan din magtrabaho. So ganito, kapag after naming maitulak yung mga baka at nakapasok na, habang inaantay naming matapos yung isang group, tutulong naman kami dito. Kasi yung paglalagay nitong mga ganitong tube, medyo mabigat din. Pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, masakit din sa braso. Kaya tutulong tayo sa kanila. So minsan may mga baka na ayaw pumasok, kaya kagaya nito, itutulak mo pa siya para pumasok. And then yung mga nanggagaling naman dito sa kabilang side, yun yung mga tapos na, pauwi na yan, uuwi na yan ng kanila. And then yung mga nasa likod, yun na yung kasunod, nagagatasan. Ibang group na yan. Ito yung pinakang harang nila para hindi sila mapahalo doon sa group 1. Alam nyo guys kung bakit farm ang madalas kong ina-advise sa inyo na pinakang isa sa magandang panimula para makapaghanap ng trabaho dito sa Canada. Dahil kalimitan nga sa farm, hindi ganun masyado naghahanap ng experience. Gaya nga nung sabi ni Herbert kanina, yung bayaw niya na sinamahan namin, kasi nung the following day na sinamahan nila, hindi na ako kasama, may mga pinuntahan silang mga farm,
which is yung mga farm na pinuntahan nila, wala talagang resume. Talagang nakapasok. Gaya nga nasabi ko sa inyo, tsatsagain nyo, isa-isahin. Ang problema kasi dun sa iba nating kababayan, ang gusto isusubo na lang. Sabi ko nga sa inyo, gumawa ka na ako ng mga tutorial kung paano kayo mag-a-apply ng walk-in. May mga nagtatanong pa nga, sasabihin po ba namin sir na kami naka-tourist? Basta sabihin nyo naghahanap kayo ng, ng LMIA. And then ang status ninyo is tourist. Willing kayong mag-process ng documents. Willing kayong mag-antay ng ilang buwan. Then paglabas ng LMIA, so you can apply for a working permit para makapag trabaho kayo paglabas ng working permit. Kaya lang yung iba nga po, dahil nga hindi sapat yung funds na dala nila pagdating dito, nangyayari, napipilitan silang mag-cash job, magtrabaho na kahit wala pa yung kanilang working permit. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, kung akong tatanungin ninyo, wala naman pong masama. Kaya nga lang, mag-iingat kayo. Dahil baka matulad kayo dun sa ilang kakilala ko na nangyari is nag-cash job, and then may mga ina-upload pa sa Facebook na mga videos and pictures kung saan sila nagka-cash job. And then alam nyo na, may mga kababayan tayo dito na hindi masaya kapag may nakita silang umaangat na kababayan natin. Mamaya may makarating kung saan, and then yun yung maging ebidensya na kayo ay wala pang work permit, ay nagtatrabaho na po kagad kayo. Hey! Oh, tara. Uwi na. Kaya doon po sa mga nagsasabi nung minsan doon sa vlog na ginawa ko, na masabi ko 3 shift na nga kami, tapos may mga hindi naman nakaranas nung hirap kung paano maghanap ng panibagong LMIA, ng panibagong working permit. Sasabihin, naabuso kayo dyan, lumipat na kayo, ganan, hindi na tama yan. Tanungin ko po kayo, sa nakikita nyo po ba sa ginagawa ko, hindi po ba ako nag-i-enjoy? Nag-i-enjoy po ako sa trabaho kong to, na kahit pa paano, kahit may dala nga akong chichirya dito ngayon, chichirya, tinapay, o saging, o kahit na ano, makakain ko habang nagtatrabaho ako. So, ayan, nakakagawa pa ako ng video habang nasa trabaho. And then kapag halimbawa naman, may kausap ako, pwede ako mag-headset lang habang gumagawa ako ng trabaho. Kaya wag po kayong magpapadala dun sa sulsul ng iba na hindi tama yan, magreklamo kayo. Kasi akala nila, ganun kadali maghanap ng working permit. Ang dami po diyang naka-open working permit na until now. Hirap na hirap maghanap ng trabaho. Everyday nyo makikita yan sa mga post dito sa iba't ibang group na until now, open working permit na. Yung iba, PR pa nga, wala din silang mahanap na malilipatan na trabaho. Alam niyo mga kabayan, nung mga nakaraang huling sinamahan ko dito na naghanap ng trabaho, ang laki ng pasasalamat nila. Even kasi kapag gumagawa po kasi ako ng ganun, hindi ko na po ibinablog. Nagugulat kasi ako dati, nung mga panahong 2 shifts pa lang kami, na biglang may sumusulpot dito. And then pag sulpot nila, Sir Birds, pinuntahan ko na po kayo. Hindi man lang tumawag, hindi man lang nagsabi in advance, sir, samahan nyo naman ako, magwo-walk-in. Ang totoo niyan, marami na po akong ginawang videos kung paano po kayo makakapaghanap ng work sa mga farm na walk-in, especially doon sa mga naka-tourist visa. Pag ganun po kasi na may free time talaga ako, inilalaan ko po sa kanila. And then that time, naalala ko habang naghahanap kami, kinausap ako nung kasi bukod dun sa tourist na yon, may kasama siyang 2 kamag-anak niya dito. So habang nag-iikot-ikot kami, sabi nga nila sa akin, kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito, yung tumutulong sa kanila, sinasamahan sila, instead na maghanap na lang ako ng part-time. Sabi ko kasi po, natagal po kasi nag-iiba na yung pananaw ko sa buhay. Instead na parang mag-focus ako sa pera, masarap pala sa pakiramdam yung nakakatulong. Especially kapag nakita kong yung taong natulungan ko, umaangat na dahil nagkaroon na ng trabaho, ganon. Lalo pa ngayon pag naedad ka pala, lalo ngayon nakikita ko yung mga kabatch ko, may mga bigla-bigla na lang natulog, kinabukasan di na nagising. Sabi ko, habang nabubuhay pala tayo, masarap tumulong sa kapwa. Kasi hindi mo masasabi, magparami ka ng pera, bukas wala ka na, hindi mo madadala lahat yung pera sa kabilang buhay. Sabi ko nga ganon. Hindi mo natin masasabi kasi minsan hanggang 50 na lang, 60, 70 years old, biglang binabawian ng buhay, hindi natin masabi. Kaya sabi ko, hanggat kaya kong tumulong, tumutulong ako. Kaya lang po talaga napakarami po ngayon ng abusado, hindi ko po maintindihan. Pupunta dito ng tourist, mapapanood yung video ko,
And then tawag ng tawag, para po bang sa bagay hindi ko masisisi kasi nga unang-una akala niya siguro yung buhay dito ay kagaya pa rin sa Pinas na apuntahan ko tong taong to, papatulong ako, hindi niya alam may trabaho ako. Tapos dati po nung mga panahong maluwag pa po yung time ko, hindi pa kami 3 shifts kasi nga po 3 shifts ngayon, dikit-dikit na yung magkakasunod namin trabaho dito sa farm. Ang nangyayari, may mag-a-add sa akin, and then pag add nila sa akin, sabihin, sir, pwede po ba kitang i-add sa Facebook para makakontak kita sa Messenger anytime na may tanong ako. Dati po, nag-a-accept pa ako ng mga nagko-comment sa YouTube natin, and then i-accept ko. Sabi ko, okay lang naman, wala namang problema para pag may tanong sila, masasagot ko. Kaya nga lang po nitong mga huli, napaliwanagan ko naman po yung mga taong yun. Sabi ko, sir, ganito po yung oras ng pasok ko, ganito po yung oras ng tulog ko. Kapag free time po ako, pwede ko po kayong samahan that time. Na may napanood, kagaya nung latest tourist na tumawag sa akin. Sabi niya, sir, napanood ko po yung isang vlog nyo regarding doon sa paghanap ng mga farm jobs dito sa mga farm dito sa lugar ninyo. Hindi nyo na po pala masasamahan, baka pwede nyo pong ituro na lang sa akin. Sige po, ituturo ko po sa inyo. Sir, nakita ko yung vlog mo, busy ka na nga po pala, wala ka na masyadong time para masamahan pa, hindi kagaya dati may mga nasasamahan ka pa. Nagulat, sabi ko, sige, inaccept ko. Sabi niya sa akin, sir, huwag ka mag-alala, di naman po ako makulit, di inaccept ko. Kaya lang nagulat ako, madaling araw, tulog ako, biglang tawag ng tawag. Sabi ko, akala ko ba hindi siya makulit? Sabi ko, ano ba naman yan? Tulog ako. Kaya ngayon, ang ginawa ko, sinasilent ko na talaga yung phone ko. Kasi, pag ang nangyari po kasi, pagkagising ko, magre-reply ako, tapos mag-chat na uli siya, tapos papasok na po ako sa work, hindi na ako makaka-reply. Di po ba parang mas kabastusan naman po yun na nag-reply ako, tapos nag-reply siya, tapos bigla ako nawala. Kaya, nilimitahan ko na po yung sarili ko dun sa pag-accept ng mga ganon. Kasi, ang nangyayari nga po, sa kagustuhan kong tumulong, may mga tao talagang hindi may iwasan na hindi na marunong umunawa. Kaya nga lagi ko pong sinasabi, balikan nyo po yung ibang videos ko. Nagkalat na po dyan sa mga previous videos ko kung paano mag-apply ng walk-in. Gaya nga po ng nabanggit ni Herbert kanina, di po ba? Sabi nga po niya, ilang farm yung pinuntahan nila, walang resume. Pagpunta nila, kinausap nila kung may bakante po ba, kung nag-o-offer sila ng LMIA, and then sabi, sino mag-a-apply ito? At sige, may LMIA kami, sino magpa-process? Sabi nga nila, may consultant po kami. Sige, may LMIA ako, ipaprocess nyo ng work permit, and then ayun, go. Nakahanap po ng trabaho. Ganun po yung ginawa ng iba. Kasi nga po yung iba darating dito, nabasa lang, kasi ito po yung problema na nakikita ko sa totoo lang Marami pong vlogger akong napapanood na they encourage people from Philippines or even sa other country. Punta na kayo dito sa Canada, tourist visa, pwede nang i-apply ng work permit. Akala nila ganun kadali. Without even knowing na pagdating dito, akala ganun kadaling makakuha ng trabaho. Ito po yung ibang kakilala ko na tourist visa into work permit, madaling nakahanap ng trabaho. Paano po yun? Pagdating po nila dito, may kapatid sila. Kagaya nung isang taga Taiwan na kakilala kong babae, pagdating niya dito, yung kapatid niya dito dinatnan, bago pa siya dumating dito, kinausap na yung employer kung pwede siyang opera ng LMIA. So they can apply for a working permit. So pagdating dito, may inaasahan na kagad. Ganun po. So pagdating dito, hindi na siya para maghanap pa, may inaasahan na kagad. And then yung iba, nakamag-anak, kinausap na, pwede mo ba akong ipaghanap dyan ng LMIA? So makakapag-apply ako ng work permit. Yun. Habang nasa Pinas pa lang po, inaasikaso niya na kung may dadatnan kayo. Pero yung iba po, na darating po dito, saka palang maghahanap, walang ka-idea. Tapos yung pera, pinangutang pa. May mga ganun po nagme-message sa akin Pinangutang pa daw nila yung pagpunta nila dito kasi susugal, pinangutang pa. Tapos yung iba naman, after so many years ng working abroad, yung pinag-ipunan nila doon isusugal dito para mag-tourist. And then wala din silang dadat ng kilala or kaibigan or kamag-anak na ika nga itutulungan sila na tara, may kaibigan ako ditong employer, tara, may kakilala ako ditong employer. Bago pa lang kayo dumating dito, naipaghanap na kayo. Kung dito pa lang po kayo magsisimula at ang mangyayari kagaya nitong mga nakikita ko dito po sa pausa. Ito po, pakikita ko po sa inyo para po may idea kayo. Ilalagay ko po to lahat dito sa screen para makita ninyo yung mga nagme-message po sa akin at yung mga nagko-comment. Kagaya na lang po nitong sabi niya, Sir Perd, sana po matulungan niyo po ako makahanap ng LMIA job tulad mong po sa inyo. I gave up my work sa KSA as visit visa dito sa Canada. Ito naman po yung isa, nag-post dito sa mga group,
Posting for a friend. My friend is looking for LMIA sponsorship around Vancouver. Cook position. He has 2 years of experience and has already inside Canada. Good evening po. Looking for sponsor po ng LMIA for male tourist visa. Meron siyang experience sa production. Any leads and suggestion will greatly appreciate and he is willing to pay. He really wants to stay here in Canada. Kabayan, magbabaka sakali lang po kung sino pwedeng makatulong sa friend ko. Pumunta kasi siya dito as tourist visa and hunting for a job na magbibigay ng LMIA. Kahit ano pong work, basta may LMIA. Yan. Helping a family friend na kadadating lang dito under tourist visa. Baka mayroon po kayong alam na nagbibigay ng LMIA. Need lang po ng friend na makapag-stay po siya ng matagal. Lalaki po siya. Hello po, I have a sister po looking for work na nagbibigay ng LMIA. Yung hindi po need ng IELTS, tourist visa lang po siya. Andito po siya ngayon sa Maple Ridge, British Columbia. Ito po. Kuya Perds, nasa Vancouver po ako. Kailan po ba ang off nyo? Tourist visa po ako. Kuya Perds, di na kita matchat po. Ask ko lang, tourist visa kami galing Dubai. Wala kaming kamag-anak po dyan. My friend, di naman masyado close. Madamot po sa sagot. Saan kami pwede mag-stay or pwede ba sa inyo? For the meantime, mahal po ang hotel booking and we are really planning to transfer there. Basta po ipon lang po muna. Basta kami ng konti. Engora na po kami. Ganan. Ngayon, ang masasabi ko lang po, kung talagang hindi sapat yung funds nyo, wag nyo po munang ituloy. Kasi unang-una, ang hirap po dito. Alam nyo po, sa totoo lang, kung hindi po kami dito nahaluan ng ibang lahi. Kasi dati po puro Pilipino lang yun na dito sa bahay na to eh. And then I have a small room here sa loob ng kwarto ko. May isa pa ako ditong closet. Yung ano ko dito, walk-in closet. Dati may history dito na tourist visa. Dahil ito ay workers accommodation. Yung mga na-PR na nauna dito, may kaibigan silang tourist na nag-apply din ng tourist visa into working permit. So wala siyang i-stayan, dito niya pinatulog, as in dito niya pinatulog. So that time, puro Pilipino dito, okay lang. So nangyayari, nag-asikaso na lang siya dito sa bahay bilang pakikisama. Pag nasa sa work lahat ng tao dito, siya na dito naiiwan sa bahay. And then hindi alam, ang alam ko pinagpaalam naman sa boss. Kaya nga lang, hindi, I don't know kung anong sinabi nila. Kasi para makatipid sa accommodation, ganun na nangyari. Sabi ko nga, kung kami puro Pilipino pa dito at walang ibang lahi, baka pamagawa ko yun doon sa ibang nakatourist dito para makatipid. Kaya lang po may ibang lahi na po kaming kasama. So kung makakakita dito ng ibang tao na patutuluyin ko, kasi may iba din akong kaibigan na hindi lang isa, hindi 5. Napakaraming dumating dito na especially from Taiwan. Pagdating dito, na lay off na po, wala nang mga trabaho. Nagme-message sila sa akin, wala na silang mga trabaho, 3 months, 4 months, 5 months lang. Tinanggal na, humina daw yung company. So gustong gusto ko silang tulungan. Sabi ko nga, kung wala lang ibang kasama kaming ibang lahi dito, kunin ko sila dito ko na patuloyin sa bahay. Dito na sa kwarto, walang problema kapag abang wala ako. And then yung mga free time ko, sasamahan ko silang mag-walk-in. Talagang hindi ako matutulog, sasamahan ko na silang mag-walk-in talaga. Kasi talagang nakakahawa eh. Nagpunta ng Canada, nasabing nasa Canada pero mga walang trabaho. Oh. Kaya ako inaawa po talaga sa mga ganon. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang pamilya na binubuhay. Ngayon, ito po yung mga sitwasyon ng mga tao dito. Ito pa nga po yung iba, kung iisa-isahin ko sa inyo, ay baka bukas na po tayo matapos. Kagaya po nito, sabi po niya, looking pa din ako dito ng work sa ate ko na tourist visa holder. Maliit lang kasi ang city namin pero maghahanap kami sa Calgary. Kaso parang negosyo na ang LMIA dito, Brad, ang mahal. Totoo ang sinasabi ni Ferds. Nandito ako ngayon sa British Columbia, Surrey. Ngayon nakatira ako sa kamag-anak ko, tourist visa din ako. Mahirap talagang makahanap ng work. So ilan lang po ito dun sa mga dami ng mga nagme-message and nagko-comment sa ating YouTube channel na talagang mga nadito na as tourist visa. Hindi ko po kayo dinidiscourage. Binibigyan ko po kayo ng idea na pag-isipan nyo munang mabuti bago kayo mag-tourist dito sa Canada. Dahil unang-una, hindi po biro yung gagastusin ninyo sa plane ticket at saka yung pocket money nyo pagdating dito. Akala po kasi nung iba pagdating dito ay makakakuha kagad ng Kasi yung iba nga pong nag-i-encourage, nabasa lang, magiging bigla-bigla, magiging vlogger na at ang mangyayari, they will encourage people, tourist visa into work permit. Ang problema, ang tanong, na-encounter ba nila, na-experience ba nila na maghanap ng trabaho? Na-experience ba nila ng mag-walk-in? Baka nga po yung iba dumating dito, isang trabaho lang talaga simulat sa pool eh. Hindi nila naranasan yung talagang makipagsapalaran na maghanap ng mga trabaho at magpasa ng application.
na walk-in. Kaya po ina-advise ko yung iba, pag-isipan nyo po muna mabuti. Ang pinakamaganda po talaga, may dadatnang kayo ditong kaibigan, kakilala, kamag-anak, na ipagtanong nyo na kagad, uy, baka may kakilala kang employer na pwede mo kong ipagtanong kung makakapag-sponsor. Ano bang experience mo? Pasok ka dito, sige, sasabihin ko doon sa employer ko, baka pwede kang ipasok, may-issuean ka ng LMIA. Pero kung darating po kayo dito, at talagang 0-0, wala kayong knowledge na pagdating nyo dito, akala nyo po pasa-pasa lang na online. Naku, sa totoo lang po, gaya nga po nang nabanggit ko kanina, uunahin po nila yung open working permit at yung mga na dito na talaga sa loob ng Canada na anytime pwede mag-start kaysa dun sa magpa-process pa sila ng LMIA dahil ang tagal pong proseso niyan, hindi agad-agad makakapagsimula kung kailangan nila ng tao. So sana may natutunan kayo sa ating today's episode. Abangan nyo yung mga susunod ko pang vlog kasi regarding about tourist again to, kasi may napanood akong isang video regarding dun sa mga nakatourist dito na ino-operan daw ng napakamahal na LMIA kasi nga po nakikita nila ang daming naghahanap ng trabaho. So nangyayari may mga garapal na konsultant na sinasamantala na operan ka namin ng LMIA sa ganitong halaga. Ay, ang totoo po niyan, yung LMIA po walang bayad po yan. Pag in-offer po yan ng employer, wala pong bayad yan unless ipapaprocess mo sa isang consultant. Yung consultant po, ang paprocess po ng working permit, yung LMIA into working permit, around 1,000 lang po halos ang gagastusin dyan. Mga ganun lang po. Kaya yung iba ay sinasamantala na, operan ka ng LMIA, may LMIA ako dito. Diretso na, i-convert na natin ang working permit. May nabasa ako, may napanood ako mga videos ng patotoo. 5,000, 10,000 yung para makakuha ka ng trabaho. Gaya nga po nung sabi nung video na napanood ko, hindi nyo agad-agad mababawi dahil napakalaking halaga po nun. That is almost 500,000. Kaya sana po mag-research po muna tayo para hindi tayo basta sugod ng sugod at hindi masayang yung perang pinaghirapan natin. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para makatulong sa mga kababayan natin na naghahangad mag-tourist into working permit. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.